Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 15. Maaga akong nagising, more like bitin din ang tulog ko. Hindi sumapat sa 8 oras na normal na tulog ng isang tao. Masyado akong nag-aalala. Hindi mawala sa isip ko yung mangyayaring pagtatapat ni Joliper at Jabinel. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pang makita ni Jabinel si Joliper. Ano naman kaya ang reason niya doon? Hindi na rin ako mapakali. I texted Jabinel pero wala siyang reply sa akin. So, when I called him, wala namang sumasagot. Pero siguro nabasa naman niya ngayong gabi. Naiyaharap ko siya kay Joliper. Iniisip niyang lalaki ko si Joliper. At pinagpalit ko siya kung noon nga. Ay hindi ko inisip na babae niya si Shanine. Pero ngayon, naisip niya sa akin ang mga ganong bagay. Ang babaw mag-isip ni Jabinel. Sobrang babaw. Yung tipong hindi mo na kailangan pang halukayin pa dahil sa sobrang babaw ng mga dahilan niya. Nasa trabaho si Joliper at mamayang gabi ay dadaanan niya ako papunta sa meeting place naming tatlo. Yung mga damit ni Jabinel, konti na lang din yung naiwan. At mukhang dinala niya karamihan ng mga yon. Ewan ko kung saan siya tumutuloy ngayon. Hindi ko rin alam diyan kay Jabinel kung paano niya nakakayanan na matulog na walang iniisip. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin yung sinasabi niya sa akin na tapusin na lamang namin ang relasyon naming dalawa. Pero hindi ako papayag ng ganun-ganun na lamang ang mangyayari sa aming dalawa. Sa 3 taon na magkakakilala kami at sa 2 taon na naging relasyon namin, hindi ko sasayangin lahat ng pagkakataon na naging masaya ko sa piling niya. Dumating ang kinagabihan. Hinihintay ko na lamang din na sunduin ako ni Joliper. Ewan ko, pero iba yung kaba sa dibdib ko ngayon. Hindi ko alam kung anong aasahan ko mamaya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon nilang dalawa kapag ka nagkaharap na sila. Ayokong may masasaktan. Ayokong matuloy sa away sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya lang din ay nakarinig na ako ng busina sa labas ng bahay ko. Sinarado ko naman ang pinto at tumuloy palabas ng gate. Okay ka lang? Tanong ni Joliper sa akin. Tangulang din naman ang naging sagot ko sa kanya. Ang gwapo niyang tignan sa white t-shirt niya at sa jogger pants niya. Galing kang trabaho, hindi ba? Tanong ko pa na makasakay na ako sa kotse. Sa tabi ng driver's seat. Oo, pero umuwi muna ako at nagpalit ng damit. Aniya pa. Yun na lang din ang lumabas sa bibig ko. Tinahak naman naming dalawa ang daan papunta sa meeting place naming tatlo. Makaraan ang ilang minuto ay narating namin ang lugar. Maraming tao sa bungad ng lugar na ito pero pumasok kaming dalawa ni Joliper sa pinakaloob, sa dulo, para hindi masyadong agaw eksena kung ano man ang mangyayari. Nanatili naman kaming dalawa ni Joliper sa isang waffle store. Gusto mo? Tanong niya pa sa akin. Juice na lang ang sa akin, sabi ko pa sa kanya. Okay, just wait, aniya. Sinundan ko naman ang tingin si Joliper. Papunta doon sa counter at bumili ng order niya. Kinindatan pa ako nito pero napangisi lamang ako. Gwapo si Joliper. Iba yung dating niya. Pero ano kasi, naguguluhan ako. Ano ba to? Fuck! Napalingon naman kaagad ako sa babaeng sumigaw at nakita ko naman si Joliper sa harap ng babaeng yon.
Napatayo naman ako at nilapitan silang dalawa. Pero bago pa man ako makalapit, ay sinampal na ng babae si Jollifer. "Look what you be done!" Nakita ko naman ang suot na damit ng babae na naglilimahid sa kulay pulang juice sa puting dress nito. Napansin ko rin ang umbok na tiyan nito at doon ko lang naisip na buntis ang babaeng ito. "Sorry," paumanhin naman ni Jollifer sa babae. "Anong sorry? Masusuot ko ba yung sorry mo?" Galit na sabi ng babae kay Jollifer. "Miss, nagsusorry na nga hindi ba?" Sabi ko pa sa babae. Ayoko ng ganitong eskandalosang buntis na buntis. Tinarayan lang ako ng babae. "Wala kang pake." "Carlin, babe." That manly voice make my head to search him. At nang makita ko naman kung kanino nanggagaling ang boses na yon, una niyang nilapitan ang babaeng nasa harapan namin. At nang mapansin niya ang malagkit na juice na natapon, ay agad niyang nilingon si Jollifer at agad na binigyan ng suntok. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Napahiga na lamang ako. Si Jollifer din sa sahig at pinapanood ang nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi ko alam, pero napaatras ako. Nagiinit rin ang paligid ng mga mata ko. Gumaganti si Jollifer sa bawat suntok na binabato sa akin. Nanginginig ang mga tuhod ko na parang gusto nang bumigay. Nagpapalit-palit ang mga tingin ko sa dalawang lalaking ito at sa babaeng pangalan ay Carlin. Chini-cheer pa niya ito. Dumarami na rin ang mga nanunood sa paligid. Walang gustong umawat, walang gustong lumapit. Pero natigil silang dalawa na magsalita ako. "Jabinel!" Sa pagsasabi ko ng mga salitang iyon, dahan-dahan na napalingon sa akin si Jabinel. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya akong umiiyak at pinapanood lamang sila. "Anong ginagawa mo dito?" Tumayo ito at lumapit sa akin. Agad niyang hinablot ang braso ko. Ang higpit ng pagkakahawak niya, yung tipong kulang na lamang ay mamuuna ang mga dugo doon. "Tinext kita. Hindi mo ba na-receive?" Ani ko pa. Mas lalo akong naiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. "Tinext?" "Wala, princess. Wala kang tinext sa akin." Nanggigigil nitong sagot sa akin. Umiigting na rin ang panga sa galit ng lalaki. "Babe, sino ba yan?" Napalingon naman kami ni Jabinel sa babaeng palapit sa amin na si Carlin, yung natapunan ni Jollifer ng juice. "Princess?" Patakbong palapit naman sa akin si Jollifer. Sa kanya naman napunta ang atensyon ni Jabinel. "Teka, princess, huwag mong sabihin yan ang lalaki mo." Panunuro pa niya kay Jollifer. Aambahan na sana niya ito ng suntok nang harangan ko si Jollifer. "Oo, Jabinel. Siya nga. Ano ngayon? Anong ngayon? Yang lalaki ang sumira ng relasyon natin." At tinulak ako ni Jabinel, kaya natumba ako sa sahig. Agad na nagsuntukan ang dalawang lalaki. Nanggigigil si Jabinel at todo salag naman si Jollifer. Pero gumaganti din ito kapag nasasaktan siya. Nang makatayo naman ako. "Tumigil nga kayo! Tumigil kayo!" Sigaw ko pa sa kanilang dalawa. Pero hindi nagpaawat si Jabinel sa pagsunto kay Jollifer. "Gago ka? Kung hindi mo sana nilasing ang girlfriend ko, kasal na sana kaming dalawa ngayon. Walang gaguhan, pare. Huwag kang manunulot." "Ano ba? Tumigil nga kayong dalawa!" Sigaw ko pa. Namamaos na rin ako dahil sa kaiiyak ko. "At sino ka ba?" At napaluhod naman ako nang biglang may humila sa buhok ko. At nakita ko na lamang na si Carlin na hawak-hawak ang buhok ko.
Kabit ka ni Jabinel, ano? Ang kapal mo. Mas lalo pa nitong hinila ang buhok ko. Dumaloy papunta sa anit ko ang paghila niya ng aking buhok. Kaya naman umayos ako ng pagkakatayo at hinablot ko rin ang buhok niya. Hindi ako kabit. For your information, sigaw ko pa sa kanya. Tatigil yung pag-iyak ko, kundi napunta lahat sa galit at inis. Ako ang nauna. Wow ha? Ako? Babae ako. Mas nanggagalaiti ito at pinagkakalmot pa ako. Dahil sa ginawa niya, inihiga ko siya at patuloy na pinagsasabunutan. Nagawa ko rin siyang sampalin. Huwag mong isipin na nauna ka. Mas mahal niya ako. Sasampalin ko pa sana ito sa kanyang pisngi nang bigla akong itulak ni Jabinel palayo. Mabuti na lamang ay nasalo ako ni Joliper. Carlene! Pag-alalay pa ni Jabinel sa babaeng iyon. Ano to, Jabinel? Kakaawaan mo pa yung babaeng yan? Ako na girlfriend mo? Hindi mo malang ipagtatanggol? Ano bang ginagawa mo, Jabinel? Nang makatayo naman ang babaeng iyon, Princess, umuwi ka na. Hindi, Jabinel. Usal ko pa. Ngayon nasa harapan mo na si Joliper. Nagsuntukan na kayo. Ano pa? Akala ko ba maayos pa natin ang relasyon natin? Pero ano tong nakikita ko? Sa iba ka kumakampi. Bulyaw ko pa. Dahil asawa ko siya. Sa sinabi ng babaeng iyon, nanliit ang mga mata ko. Tila ang dami pa ring mata at tengang nasa paligid namin at patuloy kaming pinapanood. Natawa na lamang din naman ako. Seriously? Ngayon ka pa nag-joke? Hoy babae, huwag kang ilusyonada. Akin na yung boyfriend ko. Boyfriend mo? Asawa ko siya. Ikaw ang wag ilusyonada, bruha. Susugurin ko pa sana ito nang pigilan ako ni Joliper. Ano ba, princess? Tumigil ka na nga. Mahiya ka naman. Napahalakhak na lang din ako. Ako pa ang kailangang mahiya. Jabinel, ako yung girlfriend mo. Dito ka dapat sa tabi ko. Hindi kita pa uuwiin, princess. Hindi na kita uuwian. Tandaan mo yan. At bakit? Buntis ako. Ano, okay ka na ba? Ngisi pa ni Carlene. Natawa na lamang muli ako. Stop joking, bitch! Princess, umuwi ka na. Mahinahon na sabi ni Jabinel. Hindi ako uuwi kapag hindi ka sumama sa akin. Alam mo, ang kulit mo. Susugod sana sa akin si Carlene pero pinigilan siya ni Jabinel. Gusto mo ba ng pruweba? Na totoo ang sinasabi ko? Carlene, wag na. Iuuwi na kita, ani ni Jabinel sa kanya. Pero pumalag naman si Carlene. Hindi. Ayaw magpaawat eh. Gusto yata ng pruweba na asawa kita. Tinaas ko naman ang kilay ko. Okay. Show me your nude. Give me a fruit. Ngisi ko pa. Akala mo ha? Aniya at hinarap sa akin ang cellphone niya. At noong una, hindi ako makapaniwala pero sa dami ng pinakita na mga picture sa akin, halos mapaatras na lamang ako. Nasa iisang kama sila ni Jabinel, hubot-hubad, at ang isang litrato naman ay ang litrato kung saan hawak-hawak ni Carlene ang pagkalalaki ni Jabinel. At ang pinakamasaklap, litrato ng kasal nilang dalawa sa West. Napalunok na lamang ako ng laway.
Muling nagiinit ang paligid ng mata ko. Ano? Naniniwala ka na ba? Nilipat ko naman ang tingin ko kay Jabinel. At ako pa talaga ang sinisisi mo sa mga pagkakamali ko. Kaya hindi mo tinuloy ang kasal nating dalawa. At patuloy mo kong nilalayuan dahil may iba ka na palang babae. Jabinel, pinagkatiwalaan kita, niloko mo ko. Sinaktan mo ko. At kaya ayaw mong ipakita sa akin ang laman ng phone mo at camera mo dahil baka puro sex video ang laman nun ng babae mo. Iba ka talaga, Jabinel. Napakawalang hiya mo. Lahat na lang ginamit mo. Ilang beses mo na ba akong niloko? Ngayon, eto na nga siguro. Handa na ako. Handa na akong pakawalan ka. At bago pa man ako umalis, ay binigyan ko siya ng sampal sa magkabilang pisngi niya. Hinahabol niya pa ako. Princess, mag-usap tayo. Nilingon ko siya at nginisihan. Tapos na tayo. At wala na dapat tayong pag-uusapan pa. Paalam, Jabinel. Saka ako tumakbo sa kung saan. Princess, rinig ko bang paghabol sa akin ni Joliper. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang sakit. Sana mamatay ka ng hayop ka, Jabinel. Napaka-demonyo mo. Gumising si Jabinel ng maaga para sa kanyang trabaho. As a photographer, he is appointed to visit the venue kung saan gaganapin ang event, kung saan kinuha siya bilang isang photographer. Si Jabinel ang isa sa laging nakukuha sa kanilang agency dahil isa siya sa may mga magagaling kumuha ng litrato at madaling pakisamahan at hindi na nakakapagtaka kung bakit ang laki ng bayad sa kanya. Before he leave the room, nagising si Pa. Ang aga, babe ha? Saan ka pupunta? Unat pa ng braso ni Pa. Lumapit naman si Jabinel sa kanya at hinalikan ito sa labi. Didn't I tell you? May pupuntahan ako ng venue para sa isang event na ako ang kinuha. Then, he kissed her once again. Ano ka ba? Hindi pa ako nagmumumog, no? Palo pa sa kanya ni Pa sa kanyang braso. Natawa na lamang ng mahina si Jabinel sa kanya. I don't care. I just wanna kiss my girl. Then he kissed her hard. It lasted for a minute, then leave Pa, wanting more. Just relax, babe. Hindi ako mawawala, nisipan nito. Natawa na lamang din si Pa. Sige na, babay na. Nagyakapan pa ang dalawa bago lumabas si Jabinel ng kwarto nilang dalawa. They were excited for their upcoming wedding. Planado na ang lahat. Their gown and suit were ready. So just the invitation card are still on the process. After 2 years, mararating na rin nila yung happy ending nilang dalawa. Yung pinapangarap nila for their future. To build own family, to have their own child, and have their own mansion. It was not impossible if the couple are loyal to each other. Dala-dala ni Jabinel ang sasakyan niya papunta sa agency building niya kung saan siya nagtatrabaho. Mga ilang saglit lang din ay nakarating na siya. Dumiretso naman kaagad ito sa front desk kung saan may naghahanap sa kanya. Good morning. Sir Sullivan, nandito na pala yung client natin. Aniya pa. Lumapit naman kay Jabinel ang babaeng client na kumuha sa kanya. Good morning, she greet. Jabinel smiled, good morning, ma'am. Oh, wag mo na akong tawaging ma'am. Just call me Carlene. Or kung gusto mo full name na, Carlene Christine Sevial. Hagik-gik pa nito. He nodded. Okay, Miss Carlene, saan po tayo? Natawa na lamang si Carlene
At may papalo-palo pa ito sa braso ni Jabinel. Sa motel, gusto mo ba? Napangiwi na lamang din si Jabinel. Napatingin naman siya sa front desk at mabuti ay abala ang tao doon kaya hindi niya narinig kung anong pinag-uusapan nila. Biro lang. Before we start, ano palang pangalan mo? Jabinel handed over his hand. Jabinel. Then they shook hand. Kailin, okay. Mabilis namang nakagaana ng loob ni Jabinel si Kailin, kaya hindi na masyadong awkward ang dating ng mga jokes ni Kailin kay Jabinel. Pero ngayon, nakakasabay na si Jabinel sa joke nito. Shall we? Tungo ni Jabinel. Commute na lang tayo. I don't have a car. Great, may dala akong sasakyan ngayon. Tara na! Gora! After that they head to the venue kung saan gaganapin ang event. May pagkamadaldal pala itong si Kailin kaya hindi nabobore si Jabinel sa usapan nilang dalawa. Medyo nagiging clingy si Kailin pagdating kay Jabinel, lalo na sa paghahawak at pagpisil nito ng bicep ng lalaki. Natatawa na lamang si Jabinel sa ginagawa ng kanyang client. Maya-maya lang din naman ay narating na nila ang venue. So, this is the venue. Dito gaganapin ang event. Sabi pa ni Kailin. Tinignan naman ni Jabinel ang venue. Isang bar? Close pa ito dahil maaga pa naman kaya pumasok na rin silang dalawa sa loob. My friend owned this place pero dahil may celebration with his girlfriend, kami ang bahala na mag-organize nito. Kaya kinuha kitang photographer. I heard na maganda ka daw kumuha ng picture. Lalo na ngayon na after that event, magmamigrate ang dalawa kong kaibigan sa Canada for their future. And I hope Kailin walked slowly to Jabinel. Her hand were on his face. You do it well, she said as she touches Jabinel's lips. Napangiti na lamang din naman si Jabinel. Syempre naman po, gagawin ko ang lahat for them to like it. You can explore the bar para mas malaman mo kung anong mas magandang part. Sige po, maiwan muna kita, ani ni Kailin. Nilibot naman ni Jabinel ang loob ng bar. Gaya ng sabi ni Kailin sa kanya, malaki ang espasyo ng bar at medyo erotic din ang dating sa kanya ng paligid. Pansin niya lang, mas nagiging interesado si Jabinel na kumuha ng mga litrato dahil kakaiba naman ang event na to sa karaniwang event niya na kinukuha. Gaya ng kasal, birthday celebration, at kahit ano pa. And he's looking forward to be on this event. Mr. Jabinel, drinks, Kailin offer him. Malugod naman niya yung tinanggap ni Jabinel. Nag-abala ka pa, pero thank you, aniya saka ininom ito. Gumuhit agad sa lalamunan niya yon at diretso na agad ang inom. Huh! Tindi, ngisi pa niya. Gusto mo pa ba? Kukuha ulit kita. Umiling naman si Jabinel. Hindi, ayos na yon, salamat. Pero ang ikinagulat na lamang niya ay bigla siyang hinalikan ni Kailin sa labi. Nanlaki na lamang ang mga mata nito sa pagkakabigla ng halik ng babae. Sorry, bet kasi kita eh. Paghawak pa ni Kailin sa kwelyo ni Jabinel. May girlfriend na kasi ako eh. At ikakasal na rin kami. Sa pagkakasabi ni Jabinel noon, lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang kwelyo. Napainom na lang din si Kailin sa wine nito. Can I see her photo? Agad namang nilabas ni Jabinel ang phone nito at pinakita kay Kailin ang picture ni Pa. Iyan siya. Yan ang babaeng pakakasalan ko. Habang tinitignan niyo ni Kailin, napaikot na lang siya ng mata. And when she looked at him, oo, maganda siya. Mga ilang minuto lang din ay napagpasyahan
ni Jabinel na umalis at bumalik sa kanilang agency. The night of the event. At dito na po nagtatapos ang chapter 15 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.